Kung ang karinderya o isang kainan ay gumagamit ng pambalot ng inyong pagkain ay plastic tulad nito, ito, o itong isang may kulay, basta may kulay puti siya, kulay puting plastic, ito, yan. Ito ay hindi safe para gamitin sa pang-takeout ng ulam, sa pambalot ng ulam. Dahil ang plastic na ito ay recycled at hindi siya panggamit para sa ulam. Napapansin ko sa mga karinderya, sa mga eatery, ay ito ang ginagamit nila pambalot ng ulam. Bakit? Kasi ito ay mura lang at affordable sa kanila. Ang alam ko ang presyo nito ay around 10 pesos o below 10 pesos pa. Kaya nahikayat sila bumili ng ganitong klaseng plastic. Hindi ito ligtas gamitin sa paggamit sa inyong ulam dahil ito ay gawa sa mga matapang na kemikal at kung aamuyin nyo nito, para siyang sabon o amoy kemikal kung ito ay inyong aamuyin. Kaya ito ay pwede makontaminate ang inyong ulam o ang ulam na binibili ninyo sa tindahan. Gaya nito. Kahit anong plastic. Meron namang plastic na maayos yung mga sandwich bag pero iba namang gawa iyon dahil naka-design talaga yun sa pang pagkain. Pero yung mga ganitong klaseng kamurang plastic na nabibili sa market ay pagdudahan na ninyo. Gawa ito ng mga inchik. Di ba? Yung mga pabrika ng mga inchik, ito ay gawa nila upang hindi ko alam baka para lasunin tayo or ano, di ba? Maapektuhan ang ating kalusugan kasi ito, kapag ito ang ginamit ninyo at sa inyong ulam, plastic lalo na sa mga may sabaw, pwede makontaminate ang ulam ninyo at sakit ang may dudulot nito sa atin. So anong klaseng sakit? Pwede tayong magka-cancer dito or anumang pwedeng maapekto sa ating kalusugan dahil ito ay gawa sa matapang na chemical na pabrika. So sa madaling salita, recycled plastic ko ito. Ayan, katulad nito. So nakikita nyo, so paano nyo malalaman? Amuyin ninyo yung plastic. So sinasabi ko sa mga eater, sa mga karinderya na huwag gumamit ito dahil pwedeng pagkamalan ang ulam nila ay lasang sabon or lasang chemical gawa ng plastic na ito. So nahihikayat sila dahil mura lang ito kumpara sa natural na plastic. So ano ang plastic na pwede gamitin para sa ulam o sa pagkain? Itong plastic ang pwedeng gamitin. So sa mga may-ari ng karinderya dyan, sa mga eatery, ito ang safe na plastic para sa ulam. Although pinagbabawal na ito sa ang plastic sa ibang lugar, pero kung gagamit kayo ng plastic para sa pagkain, pang take-out ng mga customer ninyo, ito ang gamitin ninyo, plastic, yung nakarolyo. Or kahit na hindi nakarolyo, kasi ngayon ay nakarolyo ng mga ganitong klaseng plastic, so mas madali siyang magamit ang medyo affordable. Pero mas mataas nga lang ng konting presyo nito compared dito. Pero barya lang naman, konti lang naman talaga. Pero mas para sa kasi safe ng customer ninyo at sa mga ulam ninyo, kagaya nito, ay mas ligtas itong gamitin kasi ito hindi to recycled. Okay? Lalo na sa mga may sabaw, mas okay ito compared dito. Kumpara dito ay yung sabaw, mas delikado ang sabaw kasi kung titignan ito sa di ba, na para siyang may powder na nakadikit dito na pwede siyang di ba, nakasama sa pagkain. So delikado sa kalusugan natin to. So sa mga may-ari ng karinderya dyan, mga kainan o eatery, restaurant, huwag tayo gumamit nito kung maaari. Huwag natin bigay sa customer. At kung ikaw naman ay customer at nakita mo ito ay ginagamit pambalot ng binili mong ulam, huwag kang papayag. Maaari ay mag-request ka ng ganitong plastic. Sabihin nyo ay clear plastic ang gamitin kung magpa-plastic kayo ng ulam, kung wala kayong mga Tupperware o any plastic na pang take out. Kung gagamit din na plastic, ito ang piliin niyo. Yung clear na plastic. Walang kulay dapat, walang kulay. Kasi mas safe ito. Wala siyang amoy, guys. Wala siyang amoy. Wala siyang matapang na na pwedeng ikakabago ng lasa ng pagkain. So ito, guys, tandaan nyo, delikado to. Basta may kulay na plastic, hindi ito pwede gamitin sa ulam. Di siya fit para sa ulam, lalo sa may mga misabaw.
delikado ho ito. Delikado. So, kung maaari ay ito palitan ninyo, huwag nyo gamitin. Gawa ito ng mga inchik para lasunin tayo. At delikado ito pag namihasa ang gamitin sa atin to, lagi-lagi sakit ang aabutin natin. Kaya kung maaari, ang mga kulay na ang mga plastic na may kulay ay huwag nyo hayaang gamitin para sa ulam, sa pagkain dahil delikado ito gamitin. Kung paano nyo malalaman delikado, amuyin ninyo yung plastic. Mabaho siya, masangsang ang amoy o lasang chemical o sabon. So, tandaan ninyo, ito lang ang clear. Kung magpa-plastic kayo ng ulam, ito ang gamitin nyo. Mas clear na plastic, mas safe ito para sa ulam. So, yun po, huwag tayong manghinayang sa murang produkto gaya nito ay sisirain naman ang kalusugan at pwede rin masira ang lasa ng ating ulam na binibenta. So, para sa kalaman din na lahat, huwag niyong kalilimutan na ang pagdating sa negosyo, huwag tayong magtipid para sa gamit ng ating ulam o ating pagkain o ating produkto na gagamitin natin para sa customer natin. Yun lang po, maraming salamat po.